Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes Santo. Garantisadong mabilis lang to. Walong bus company ang pinagpapaliwanag ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos silang ireklamo ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na nagtaas umano ng pamasahe kahit ipinagbabawal na ito ni Pangulong Marcos. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guiliang. Bagamat nauna nang pinayagan ng LTFRB ang pagsingil ng mas mataas na pamasahe ng mga provincial bus dahil sa taas ng presyo ng langis, agad ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad nito para isaalang-alang ang kapakanan ng mga commuter. Pero sa kabila niya, nadiskubre ng pamunuan ng PTEX na may mga bus company na naniningil pa rin ng mas mataas na pamasahe. Ilang araw yan bago ang Semana Santa kung kailan inaasahan pa naman ang dagsa ng pasahero na uuwi ng kani-kanilang probinsya. Ayon sa pamunuan ng PTEX, ang 8 kumpanya na nagpatupad ng hindi otorisadong fare hike ay pawang bumabiyahe pa Bicol. Nakarating na ang reklamo yan sa LTFRB. I-issue po namin yung aming SHOCOS po dito sa identified na bus operator po. Dahil utos po ng Presidente na wag pong i-implement yung aming pong fare increase. That's why dapat po sila hindi nila i-implement yun. Wag nyo pong samantalahin, wag nyo pagsamantalahan po itong krisis na ito na kagustuhan ng ating mga kababayan na makauwi sa kanilang mga probinsya, wag nyo pong pagsamantalahan. Dahil hindi po kami magdadalawang isip na suspindihin or cancelahin ang inyong mga prangkisa pag amin pong napatunayan na nagtaas kayo ng pamasahe na hindi pa naman dapat. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, may tuturing na overcharging ang ginawa ng 8 kumpanya. Anya, pinakamabigat na parusa sa overcharging ang suspensyon o revocation ng kanilang prangkisa. Paglilinaw naman ng kalihim, lahat ng reklamo ay dadaan sa masusing investigasyon. Hinihikayat niya rin ang publiko na i-report sa LTFRB o DOTR ang sinumang bus company na maniningil ng mas mataas sa otorisadong pamasahe. Samantala, good news naman sa mga bumabiyahe sa Cavitex at C5 dahil bukas na ang 2-kilometer segment doon na nagkokonekta sa Parañaque at Taguig. Malaking ginhawa ito sa mga babiyahe ngayong Holy Week dahil nagsisilbi itong alternatibong daanan para maiwasan ng traffic sa Metro Manila. Mula sa 1 hour and 30 minutes, magiging 15 minutes na lang raw ang biyahe mula Taguig hanggang Parañaque dahil sa bagong expressway segment. Inanunsyo pa ng Pangulo na isang buwan na libre ang toll ng mga daraan doon. Nais kong i-announce na ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito at para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Dahil inaasahan na dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa, ipinakita ng DPWH ang progreso ng pagkukumpuni sa Maharlika Highway. Ayon sa DPWH, patapos na ang repair work sa mga bahagi ng Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Caraga. Michelle Guiliang para sa All TV News Channel 2. Magkakaroon ng special payout ang DSWD para sa mga driver na wala sa listahan at hindi pa nabibigyan ng ayuda. Sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na itinago umano ng ilang mga transport network companies ang buong listahan ng kanilang mga drivers. Bakit kaya? Narito ang report. Mahigit 256,000 na mga tsuper ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Ayon sa kagawaran, umabot na sa mahigit 1.28 billion pesos ang naipamahagi mula sa pondong inilaan para sa ayuda sa mga tsuper at riders. Sa tricycle drivers, 102,824 ang mga benepisyaryo. Humigit kumulang 514 million pesos ang naipamahagi.
TNVS drivers 22,937, nasa 114 million pesos. Jeepney drivers 22,000 at 110 million pesos ang naibigay ng ayuda. Delivery service drivers 86,431 million pesos at motorcycle taxi drivers 21,980, katumbas ng 109 million pesos. Ipinunto ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na 1.5 billion pesos ang target para sa operasyon sa Metro Manila. Tuloy-tuloy lang anya ang trabaho ng kagawaran at magkakaroon ng special payout tapusin lang ang Semana Santa. We will be doing a special payout session in Metro Manila after Holy Week. What will it include? It will include yung mga unclaimed because there are unclaimed, nasa list sila pero hindi nila nakuha. For whatever reasons, meron kayong nakuha yung mga nasa hospital sila that day, kinailangan umuwi ng probinsya kaagad, or hindi nila alam. Lumabas din sa pagpupulong ng mga ahensya ang issue ng mga driver na hindi naisama sa listahan ng benepisyaryo, partikular ang mga nasa ride-hailing platforms. Hindi raw kumpleto ang listahang ibinigay ng ilang transport network companies. Together with the LTFRB, we met the TNCs ng ride-hailing, all of them, last week. It turns out, as we've already said, na ang binigay nila sa aming mga listahan, hindi lahat ng naka-onboard, kung hindi yung some opinion nila are the ones with valid operating license. Pero it turns out na mas marami yung naka-onboard na tempo drivers. Yun nga yung lagi ko sinasabi, sadly, itinago nila sa amin yun for obvious reasons. But we managed, together with the LTFRB, we managed to secure those lists. Binanggit na kabilang sa may malaking kakulangan sa datos ang Grab at InDrive kung saan mas maraming driver ang aktual na nasa kanilang sistema kaysa sa naunang isinumiteng listahan. Dahil dito, may mga tsuper na aktibong namamasada ngunit hindi nakilala sa opisyal na talaan. Para matiyak na walang maiiwan, inatasan ng mga local government unit na magsumite ng supplemental lists lalo na para sa mga TODA. Kaugnay nito, magdi-deploy naman ang 17 help teams ang DSWD, katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang isa-isahin ang listahan ng mga jeepney driver at tukuyin kung bakit may mga hindi na isama. Samantala, 27,994 na pasahero ang nakinabang sa ipinatupad na libreng sakay program ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ayon kay Mayor Isko Moreno, simula pa lamang ito ng mas malawak na layunin ng programa na magbigay ginhawa sa iba't ibang sektor sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng programa, garantisado ang kita ng mga operator dahil sasagutin ng pamahalaang lungsod ang kanilang boundary. Samantala ang mga driver ay makakatanggap ng hindi bababa sa 1,000 piso kada araw, malayo sa dati nilang kinikitang 200 hanggang 300 pesos dahil sa krisis. Kalahati ng kanilang sahod ay ibinibigay bago bumiyahe habang ang natitirang bahagi ay matatanggap matapos ang kanilang duty. 919 jeepneys ang nasa programa ng Manila LGU. Sa iba pang mga balita, MMDA pansamantalang papayagang dumaan ang mga provincial buses sa EDSA ngayong Semana Santa. Isa patay, 2 sugatan sa engkwentro ng militar at NPA sa Occidental Mindoro. At aspiring Pinoy singer nakakuha ng Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Patay ang isang opisyal ng militar habang 2 naman ang sugatan sa engkwentro ng 68 IB at NPA sa San Jose Occidental Mindoro nitong linggo, kasabay ng anibersaryo ng NPA. Kinilala ang nasawi na si Captain Dean Uyando mula Kalinga, habang dinala naman ang 2 sugatan sa AFP Medical Center. Nangyari ang bakbakan sa isinagawang pursuit operation ng militar sa Sitio Salafay, Barangay Monteclaro sa nasabing lugar. Dito na nagkaputukan sa pagitan ng militar at humigit kumulang 15 rebeldeng NPA. Naaresto ang isang babaeng rebelde habang narecover ang isang M16 rifle, hand grenade at mga gamit sa paggawa ng improvised explosive device. Nagpapatuloy ang mga operasyon ng mga tropa sa mga tumakas na miyembro ng NPA, habang tiniyak naman ang mga apektadong komunidad sa lugar. Pansamantalang papayagan ng MMDA ang mga provincial buses na dumaan sa kahabaan ng EDSA sa Semana Santa. Epektibo ito simula April 1, Miyerkules Santo, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng April 6 para sa mas mabilis na biyahe. Papayagan ang mga provincial bus na galing North Luzon hanggang sa mga terminal sa Cubao, Quezon City, habang ang mga provincial bus na galing South Luzon ay hanggang PITX at Pasay.
Samantala, magsasagawa ng asphalt overlay ang DPWH sa EDSA Magallanes Flyover. Ngayong Semana Santa mula April 1 alas 10 ng gabi hanggang April 5 alas 4 ng madaling araw bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation. Magkakaroon ng pansamantalang full road closure sa bahagi ng southbound ng flyover upang mabigyan daan ng asphalt works at ang pagsasaayos ng mga expansion joints. Mananatili naman bukas sa mga motorista ang bahagi ng northbound. Hindi na loser kundi winner na ang aspiring Pinoy singer at part-time waiter sa Glasgow, Scotland na si Matty J matapos ito makuha ang Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. Bago kumantay, kinwento nito na ayaw na niyang maging singing competition loser at pangarap niya makakanta sa malaking crowd, gumawa ng kanta at to conquer the world. Binigyan ng standing ovation si Matty matapos ang kanyang performance at dito na nga binigay ni Simon Cowell ang Golden Buzzer sa Pinoy singer. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. Sa lawak ng signal ng All TV2, siguradong sayay, walang kapantay at walang kalebel. Mapa digital man o analog at on-air broadcast kung saan all together ang mga cable operators na dinadala ang All TV2. Pinatunayan lamang yan sa ginanap na Philippine Tech Show 2026 ng Philippine Cable and Telecommunications Association o PCTA. Ayon sa Creative Programs Inc., subsidiary ng ABS-CBN, masigla ang distribusyon ng kanilang mga programa sa pamamagitan na rin ng partnership sa All TV2. We are a channel distribution company wherein all these channels are being distributed to 300 plus cable operators all over the Philippines. And as part of our partnership with ABS-CBN All TV, we make sure that all cable operators are carrying the All TV, the ABS-CBN All TV 2 channel. All TV 2 provides decoder to the cable operators para malinaw yung signal nila kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas. Mapatawi-tawi, abot ang All TV2. Mas lumindi yung demand, mas maraming nanonood kasi nakapartner na sila ng ABS-CBN at saka yung All TV Network at nag-combine, parang mag-combine yung dalawang malalaking company. So masaya yung mga subscriber namin doon sa Tawi-Tawi. Layunin ng PCTA Tech Show na ito na maging up-to-date sa makabagong teknolohiya sa cable television at pagiging internet service provider na rin sa mga probinsya. Ang opportunity nila to meet technology partners. So nabibigyan sila ng opportunity na makipag-collaborate at makipag-partner sa iba't ibang bahagi ng or iba-ibang aspeto ng pagpo-provide ng internet service at the cable operation sa ating mga kababayan. Hitik din sa papremyo ang All TV booth sa Tech Show. Siyempre, andyan ang pamimigay ng TV Plus. Ako ng TV Plus. First time ko mag-TV Plus. Magiging masaya ang pamilya ko sa Quezon Province. Ipapadala ko siya. Tutok lang sa All TV2 para sa inaabangan nyong kapamilya shows. Nationwide ang coverage para sa high-definition quality entertainment. All day, all home, all together for all. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.